Pag-usapan natin ang isang bagay na malapit sa atin. Isang bagay na nagpapaalab ng damdamin nating mga Pilipino, ang West Philippine Sea. Kamakailan lang, ang Pilipinas, kasama ang Australia, Japan, US at New Zealand ay nagsagawa ng joint sail sa West Philippine Sea. Hindi lang ito basta ehersisyo, ito ay isang malakas na mensahe. Isipin ninyo, mga barkong pandigma, helicopters at aircraft mula sa 5 bansa nagtutulungan sa ating karagatan. Bakit? Para igiit ang kalayaan sa paglalayag at pangalagaan ng ating karapatan sa karagatan. Nahaharap tayo sa mga hamon, lalo na mula sa China. Ngunit ang joint sail na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Hindi tayo nag-iisa. Katuwang natin ang mga kaalyado na sumusuporta sa international law at sa ating soberanya. Hindi lang ito tungkol sa lakas militar. Ito ay tungkol sa pagkakaisa. Ang ating pakikipagtulungan sa US, Australia, Japan at ngayon ang New Zealand ay mas matatag kaysa dati. Ang mga ehersisyo na ito ay hindi lamang pagsasanay. Ito ay isang babala sa mga posibleng mga api. Ipinapakita nito na handa tayong ipagtanggol ang ating karagatan, ang ating karapatan at ang ating kinabukasan. Ngayon, pag-usapan natin ang hindi maiwasang usapin, ang mga barkong pandigma ng China na sumusunod sa ating ehersisyo. Oo, naroon sila. Binabantayan ang bawat galaw natin. Ngunit heto ang mahalaga. Sa kabila ng kanilang presensya, nagpatuloy tayo. Walang gulo, walang insidente. Isang matagumpay na ehersisyo na nagpagpatunay sa ating pangako sa seguridad ng karagatan. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, na sumasalungat sa ating karapatan. Ang patuloy na tensyon na ito ay hindi natin maaring balewalain. Ngunit ang ating joint exercises ay nagpapatunay na hindi tayo uurong. May suporta tayo ng international community at handa tayong ipagtanggol ang atin. Ang pagsali ng New Zealand sa unang pagkakataon ay nagpapakita ng lumalaking pandaigdigang pag-aalala sa sitwasyon. Ito ay paalala ang nangyayari dito ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi sa buong mundo. Kaya naman, tanong ko sa inyo, bilang isang Pilipino, lalaban ka ba para sa West Philippine Sea? Ipaglalaban mo ba ang ating soberanya, ang ating karapatan, at ang ating kinabukasan? Hindi lang ito tungkol sa labanan, ito ay tungkol sa pagkakaisa, katatagan, at walang hanggang pagmamahal sa ating bayan. Protektahan natin ang nararapat sa atin para sa atin at para sa susunod na henerasyon. Salamat sa panonood. Kung naniniwala ka sa ating laban, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.